Maligayang pagbabalik mga kasolid, Bob Arum nilantad na ang plano. Naoya Inoue nagdesisyon na. Siya pala ang isusunod kay Marlon Papales. Sparring ni Casimiro ng gigil. Para sa ating unang mga balita, matatandaan natin mga kasolid na ang kampo nitong si Frank Martin ay umayaw sa laban kontra nga dito kay Shakur Stevenson para sa bakanteng WBC lightweight title. Kagad namang nakahanap ng ipapalit ang top rank promotion kay Frank Martin. Ito nga ay si De Los Santos. Isang knockout artist nga ito si Edwin De Los Santos na may kartadang 16 wins, 14 knockouts, may isa pa lamang natalo. Gaganapin nga ang kanilang laban ngayong parating na November 16. Itong si Shakur naman ay may kartadang 20-0, 10 knockouts. Samantala, Emmanuel Navarrete, ididepensa naman ng kanyang WBO title kontra dito kay Robson Consicao, ang dati ng tinalo nitong si Shakur Stevenson na may kartadang 17 wins, 2 losses, 8 knockouts. Sa November din ang kanilang bakbakan at magiging undercard nga ito sa laban nitong si Shakur Stevenson kontra De Los Santos. At dito na nga lumabas at lumantad ang plano ng top rank promotion CEO Bob Arum, booking ang kanyang plano. Naniniwala itong si Bob Arum na mananalo itong si Shakur Stevenson at Emmanuel Navarrete sa kanilang mga laban, kaya ang plano paglalabanin ni Bob Arum itong si Shakur Stevenson at Emmanuel Navarrete sa lightweight division. Sa kabilang balita naman mga kasolid, bakbakan nga sa pagitan nitong Japanese monster Naoya Inoue at ang ating kababayang si Marlon The Nightmare Tapales para sa undisputed showdown dito sa super bantamweight division ngayong Disyembre. Tiwala nga ang kampo nitong si Inoue na makukuha ang undisputed, pero pumalag naman itong kampo ni Tapales at isang matinding upset naman ang pinaniniwalaan. Nagbigay na rin ng pahayag itong Japanese monster at sinabi kung sino-sino ang mga target sa super bantamweight division, at after Marlon Tapales ay nakapila nga sa kanya itong si Akhmadelev. Nandiyan din ang ating pangbatong si Angas ng Pinas, Cuadro Alas Gunner Casimiro at ang Mexican bad boy na si Luis Pantera Neri. Ayon nga dito kay Naoya Inoue, Japanese monster, target talaga niyang makalaban ang ating kababayang si General Cuadro Alas Casimiro. Yan nga ay pagkatapos daw niyang talunin itong si Marlon The Nightmare Tapales. Si General Casimiro nga daw ang kasalukuyang pinag-uusapan at napagkakasunduan ng mga Japanese promoter na isusunod niyang kakalabanin. Pero ayon naman dito kay Naoya Inoue ay nakadepende pa rin yan sa ipag-uutos ng sanctioning bodies tulad ng WBO at nitong WBC na alam naman natin kontrolado at super dikit dito kay Lolo Bob Arum ng Top Rank Promotion. Pag napagtagumpayan nga ni Inoue ang laban kontra Marlon Tapales ay maaaring ipag-utos ng WBO at WBC ang kanyang laban kontra nga dito kay Mexican bad boy Luis Neri na siyang mandatory ng WBC at number 2 contender naman ng WBO. Siyempre pag pinag-utos yan, no choice ang Japanese monster kundi labanan, kaya ang magandang gawin ng kampo nitong si Casimiro pagkatapos ng laban kay Oguni at kung sakaling ang mananalo ay kaagad hamunin itong si Mexican bad boy Luis Pantera Neri, at kung sakaling tatalunin ni Alas itong si Neri, sigurado hindi na makakaligtas sa laban ang tinaguriang Japanese monster Naoya Inoue. Para naman sa ating huling balita mga kasolid, latest sparring ng ating pangbatong si Cuadro Alas General Casimiro, tila nang gigil nga ang ating pangbato, hindi na naging kontrolado ang mga pag-atake sa mga Japanese sparmate. Mismong ito nga si Jason Casimiro na ang kanyang head coach ang umaawat dito kay General Casimiro. Marami rin ang nakapansin sa naging sparring mga kasolid na medyo maraming ang butas itong si General Casimiro kapag umaatake at nanggigigil. Kaya para sa ating pangbatong si General Casimiro, alam naman natin na andyan na ang lakas, improve na lang talaga ang stamina.
at ang timing at lalo na palakasin ang depensa. Hanggang dito na lang muna mga kasolid, siyang like naman dyan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs. Brrrr.